Ang binatang si John Carlo ay personal na nagpadala ho ng kanyang video sa programa para ipakita ang totoo at malalang kondisyon ng sakit niyang psoriasis, kung saan makikita ang panunuyo ng kanyang mga balat mula ulo hanggang talampakan. Kaya naman hindi na tayo ho nagdalawang isip na agad siyang respondihan. Maaga pa lamang ay tumulak na ang Responde Team sa Santa Maria, Bulacan. Ito'y matapos nating matanggap ang isang video kung saan humihingi ng tulong ang isang binata para sa kanyang iniindang sakit. Carlo R. Francisco, 20 years old. Ako po yung hihingi po ng tulong, pambili lang po ng gamot sa aking sakit na psoriasis. Kaya agad tayo nakipag-ugnayan sa concerned citizen na nagpadala ng video para ipagbigay alam sa atin ang kasulukuyang kalagayan ni JC. Nakikita ko po siya sa church. Ilang beses ko po siyang nakita na ganun yung kalagayan niya, nahihirap na siyang maglakad. Balot na balot po siya, kaya nagtataka po ako one time, nilapitan ko siya. Sabi ko, bakit nandito ka sa labas, hindi ka pumasok? Sabi niya sa akin, ano po kasi medyo nahihilo po ako. Tapos kinakaskas niya po yung kamay niya. Sabi ko, pwede bang matingnan? Bakit mo kinakaskas? Sabi niya, ano po yung sasakit ko po ito, yung sa psoriasis. Yun, sabi ko, ano ba yung kailangan mo para kung sakali matulungan ka namin? Sabi niya, petroleum jelly. Sabi ko sa kanya, bibidyohan kita. Tatanungin lang kita nung kalagayan mo. Lagi ko kasi ako nanonood ng Responde. Sabi ko, baka pwede nating ilapit. Tapos, sakto po si Kuya Marlon. Natandaan, naalala ko, may nagkwento sila na tinulungan po sila ng Responde. Kaya't hindi na tayo nag-aksaya pa ng oras at agad na dinalaw sa kanilang bahay si JC. Dito sa maliit na kwartong ito, dinatna namin si JC kung saan siya namamalagi. Kwento niya, isang sugat ang naging simula ng kanyang kasulukuyang kalagayan. 2020 po, noong pandemic po. Nagtrabaho po ako sa PIDS. Siguro po na-trigger po doon. Nagkasugat po ako. Nalagyan po ng PIDS. Doon po nagsimula po. Una po, sa kamay po. Nangangati-ngati lang po, pantal-pantal. Hanggang sa napunta po sa likod. Hanggang sa dumami na po hanggang buong katawan. Hanggang sa hindi na po naagapan. At matapos kumonsulta sa isang espesyalista, dito na nila nalaman ang kanyang sakit. Noong lumala na po yung sakit ko, bandang 2021 na po yun, pinagpa-check up po kami. Nalaman po na psoriasis. Kasama po yung mga buto ko, yung katawan ko po. Pag sobrang lamig po, yung mga buto ko masakit. Halos hindi po ako makagalaw, kumikirot sa kate. Pag napunta ka po sa init, tapos napunta ka po sa biglang lamig, mangangati po. Sinubukan po namin iba na gamot, lotion, ayaw po eh. Nung nagpa-check up po kami, nireseta po kami ng petroleum, saka clobetasol na cream. Hinahalo lang po namin, tapos pinapahid. Okay naman po. Kaso po, dapat po tuloy-tuloy. Kasi po pinatigil po sa amin yung pag-iinom ng gamot. Kasi po dati po, iniinom po akong prednisone. Kaso po, makakasama naman po sa tiyan ko. At ayon pa kay JC, maging ang kanyang ama ay kapareho niya ng kalagayan. Nagmana po sa papa ko. Papa ko po kasi mayroong psoriasis. Yung sa kanya po, medyo okay po. Kasi po may tinutulok po sa kanya na gamot. Napakamahal po nun eh. Kasi po yung papa ko po, dati po nagtatrabaho po siya sa doktor. Nasaan ang papa mo ngayon? Patay na po. Noong 2018 pa. At dahil kapos sa panggastos, hindi nila matustusan na mga pangangailangan sa kanyang gamutan.
Natigil po ako sa paggagamot, mga 6 na buwan. Mga pamahid po, mga petroleum, lotion, yung mga cream, wala pong pera eh. Napansin din namin na nakabalot ng plastic ang mga binti at paa ni JC. Nakasuot din siya ng gloves. Paliwanag niya, ito'y para maprotektahan ang kanyang balat. Manipis po kasi yung balat ko sa kamay. Wala pong fingerprint. Pag nahahawak ko po sa mga bagay-bagay, hindi po kaya. Kaya po nilalagyan ko po gloves para po nakakahawak po ko ng mga Dito naman po, pag hindi ko po nilalagyan ng plastic, hindi ko po magagalaw. Nagsusugat po. Pati po sa paa. May pagkakataon rin umano na hirap siyang kumain. Sumabay pa po yung sikmura ko. Hindi po ako makakain. Ayaw pong tumanggap ng pagkain. Pili lang po. Ngayon po ang nakakain ko lang po noodles, puto. Nipilito po kumain ng kanin saka ulam eh. Titikman ko lang po tapos ayawan ko na din po. Ang kanyang kalagayan mas pinahirap pa na matinding init ng panahon. Sobrang init po talaga. Para pong nagpahid ng petroleum tapos kinulog mo sa plastic yung katawan mo. Hindi po ako pinagpapawisan. Pero pag gumaling po yung balat ko, nagpapawis na po. Ayon sa ina ni JC, sinabihan sila ng mga doktor na pinakamalalang psoriasis ang dumapo sa kanyang anak. Tawag po sa kanya ay Bulgaris psoriasis. Kumbaga sabi po ng doktor, yun daw po yung pinakamalalang psoriasis. As in parang cancerous na siya. May time na po na yung mga joints niya, kumikirot na rin, hindi na siya Medyo malaki po kasi yung gamutan niya, hindi talaga namin kakayanin. Oras na para ibigay natin kay JC ang ating responde sa kanya. At batay sa noong request ni JC sa ating programa, bit-bit na namin ang mga lotion, cream, mineral oil at iba pa na makatutulong sa kanyang balat. May dala kami para sa'yo. Ang sabi, kailangan mo doon ng mga lotion. Yan yung cling wrap, lotion, sabon. Para doon sa, mo. Papa. Maraming salamat po sa Net25. Binigyan niyo po ng mga gamot po, lotion, sa mga pambalot po. Inilapit din natin ang kalagayan ni JC sa grupong Psoriasis Philippines na maaaring makatulong sa kanyang sitwasyon. Tulad nga ng sinabi ni Paul kanina, maraming comorbidities ang psoriatic disease. So probably hindi pa na-address yung ibang condition niya. Kaya nga dapat matingnan siya ng doktor para malaman kung ano yung underlying cause niya pa. Baka may diabetes siya or other things kaya siya payat or malnourished or whatever, ganun. Ang una po is malink po namin sila sa Bulacan chapter. Ang sinasuggest po namin talaga is matingnan po muna siya ng doktor. Kung hindi po siya muna makapunta sa hospital, pwede po namin siya i-link sa partner po namin na government hospital po para at least telederm, matingnan muna siya online para ma-check kung ano po ba yung kalagayan niya. Then from there po, kung ano po yung decision ng doktor, pwede po natin siyang dalhin mismo doon po sa hospital para matingnan po lahat. Para ma-check po hindi lang yung balat niya, pero kung kailangan po ng labs, kailangan ng x-ray, magawa po sa kanya para mas maging maayos po yung paggamot sa kanya. Hello po. Hi, JC. Hello po. Kumusta ka ngayon? Okay naman po sa balat. Medyo hindi na po nagbabalat. Need mo nang makita ng doktor. So ang gagawin namin, i-refer ka namin dun sa ospital na malapit sa'yo. Wala pong pera pang make-up eh. Oo nga. Yung i-refer naman namin sa'yo, hindi ka naman niya sisingilin ng Libreng check-up para sa'yo. Oo. Ano man ang ating pinagdaraanan ay hindi dapat binapaliwala.
Kapos man sa pinansyal na pangangailangan, kailangan lamang ituloy na harapin ang lahat ng problema at magtiwala na sa gitna ng bawat pagsubok, laging may darating na responde. Mga karesponde natin dito sa Net25, umabot na po ng 1 million subscribers ang ating YouTube channel. Kaya naman, masaya kami na ibahagi sa inyo na natanggap na natin ang YouTube Gold Play button. Dahil po yan sa walang sawa ninyong pagtangkilik sa mga programa ng Net25, lalong-lalo na po sa Responde Mata ng Mamamayan. Kaya naman, congratulations po sa ating lahat. Keep on sharing, mga karesponde. Gawin nating viral ang bawat content natin ng pagtulong at pagresponde sa higit na nangangailangan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Mga kababayan, salamat po sa inyong pong pagsubaybay sa Responde Mata ng Mamamayan. Para mapanood pa ang iba pa naming pagresponde sa ating mga kababayan, i-click lamang ang subscribe button at i-follow lamang ang Net25 social media pages at Net25 TV.